Magandang hapon! Hello mga ka-Gym Dream! Ito na yung part 3 po sa pag-offload. Sa offload ko sa Pinas Immigration. Di ba po na-offload ako pag punta ko ng Bangkok. After 1 month, bumalik po ako sa immigration. Nag-Singapore ako, pinapasok po ako, di ba? Tapos, pinapasok ako kasi yun nga, yung affidavit na ibigay ko sa kanila. So, pasok ko po ako papuntang Singapore. Yung una sa Thailand, na-offload po ako nun eh. After 1 month, bumalik ako pa Singapore. Ayun, natanggap na ako ng immigration. Tapos, pagpunta ko ng Singapore, nag-stay po ako ng 3 weeks. Tapos, ang ginawa ko po, hindi na ako umuwi ng Pinas. Ang usapan kasi namin ng immigration, 4 days lang ako magstay sa Singapore. Parang may pinapirmahan sila sa akin na katunayan na mag-promise daw ako. So, ang ginawa ko, 3 weeks ako hindi umuwi. Nagstay ako ng 3 weeks sa Singapore. Tapos, ang masaklap pa doon, hindi ako umuwi. Pumunta ako ng Hong Kong. 7 days Hong Kong. Pagkatapos Hong Kong, lumipat na naman ako ng Malaysia, Kuala Lumpur. 1 month sa Kuala Lumpur. Pagkatapos sa Kuala Lumpur, nag-exit naman ako sa Thailand. Doon ako nakapasok ng Thailand, di ba? Kahit di ako nakapasok sa Immigration Pinas pa Thailand, nakapasok naman ako nung Kuala Lumpur to Thailand. So doon ako nagsungkran, di ba? At least pasok ako sa immigration ng Thailand. Sa Pinas lang pala ako na-offload. Dahil yun nga, dahil nagamari ata ako ng sagot doon sa babae. Kaya in-offload niya ata ako. Ayun, ang ginawa ko, ayun, humingi ako ng sulat doon sa kaibigan ko, katunayan na friend kami. Ayun, pinapasok ako ng immigration pa Singapore. Tapos ang ginawa ko, hindi na ako umuwi ng 8 months kasi natakot na ako baka mamaya hindi na ako pabalikin doon. Baka ma-open ulit ako, di ba, ma-red light tayo sa immigration. So parang takot na ako. So ang ginawa ko, 8 months ako hindi umuwi. Kasi pumunta ako ng Singapore, di ba? Pumunta rin ako ng Hong Kong, Malaysia. Nag-extend ako ng Jakarta, ng Brunei, ng Macau. Nag-Dubai pa ako, nag-Qatar pa ako. Pagkatapos ko sa Qatar, ito na yung matindi. Problema na naman ako. Diba, Qatar to Macau. Sa Macau, nagstay ako ng 1 month ulit. Ang problema ko naman sa Macau, wala akong problema sa Macau. Sa Macau ako galing, papunta ng Hong Kong, nag-ferry ako. Sumakay ako ng ferry ba? Yung parang sa dagat, dadaan. Ferry, tawag ka na ferry. Yun na yung 1 hour makarating ka ng Hong Kong or 2 hours. Ang nangyari po doon, offload ako sa Hong Kong. Ang daming tanong ng immigration sa Hong Kong. Parang mga 8 hours ata ako doon na kulong doon sa immigration. Ang tagal akong pinapaantay kasi ang daming tanong eh. Kasi bakit daw ako nagstay ng matagal sa abroad? Mga 8 months. So, ang nangyari doon, na-offload talaga ako kasi nga ang daming tanong eh. What are you doing here in Hong Kong, in Macau, in Thailand, in Malaysia, in Singapore, in Brunei? So, ang daming tanong. Nasagot ko naman na, tourist, pero hindi daw yun tamang sagot, sabi ng immigration ng Hong Kong. So, ang ginawa, bumalik ako ng Macau. So, stress na naman ako sa Hong Kong, iba? Kasi offload naman ako eh. So, kung saan ka pala nang galing, babalik ka doon. So, sa Macau ako nang galing, doon ako binalik, di ba? At least, pagbalik ko doon sa Macau, tinatakan ako yung passport ko ng another 1 month. Ayun. So, 1 month visa na naman. So, doon ako nagstay sa friend ko sa Macau. Nagstay na naman ako ng 1 month. Hindi talaga ako uwi ng Pinas kasi alam ko ma-offload ako eh. Kasi may usapan kami na pagkatapos ko mag-Singapore uwi ng Pinas. Pero sa isip-isip ko, hindi na ako pabalikin next time ulit kasi pumayag na sila eh. Kasi alam na naman nila na may record ako. So, ginawa ko, after Macau, bumalik na naman ako ng Singapore. Hala, sige. Sabi ko, sige. Dahil na-stress ako nakaraan sa immigration sa Pinas, hindi na ako umuwi. 8 months, diba? Umabot na ako ng 1 year, hindi pa rin ako umuwi ng Pinas. Pupunta ako ng Singapore ulit.
Pasko na yun. Singapore, 2 weeks. Pumunta na naman ako ng Dubai. Hala, sige. Di ba? Ito yung technique ko eh. Pero bawal daw yun. Pero may visa naman ako eh. So, okay lang yun. Dubai na naman ako hanggang after 1 month sa Dubai, nag-extend ulit ako ng another 1 month. So, di ba? Ang dami kong racket sa Dubai. Kasi nagbibenta kasi ako ng mga online, di ba? Mga ganitong mga t-shirt, mga underwear, mga cups. So, wala naman akong trabaho doon eh. Pero, nagbibenta ako online. Yan, pampaputi, mga pangpapayat, pampalaki ng katawan. So, may racket ako, di ba? Kaya hindi ako umuwi ng, ng Pinas. Kasi alam ko naman wala akong ginagawang masama eh. So, may passport naman ako, may pera naman ako. So, pag ganun na ako sa abroad, Singapore, Hong Kong, Macau, Thailand. Iniikot ko yan ng So, then, after nung Qatar, bumalik naman ako ng Brunei. Nagstay ako sa Brunei 2 weeks. Tapos after Brunei, pumunta na naman ako ng Singapore. Ayun na! Na-upload na ako sa Singapore. Kasi daw 1 year na akong hindi umuwi, nahuri na ako ng immigration. In-upload na ako ng Singapore. Pinabalik na naman ako ng Brunei. Sabi ko, I want go home Philippines. Pero ang ng immigration ng Singapore, hindi na ako uuwi ng Pinas. Kung saan daw ako nang galing, doon daw ako ibalik. So, Brunei na naman ako bumalik. Tinatakan naman passport ko ng 14 days. Hala. So, doon na naman ako nagstay 14 days. Umabot na naman ako ng 14 days. Pumunta na naman ako ng Jakarta. Exit na naman ako. 1 month na naman ako sa Jakarta hanggang umabot na ako ng ilang taon, ng ilang buwan sa abroad. Bilang turista. Kasi binibigyan nila ako ng opportunity na hindi umuwi eh. Gusto ko nang umuwi pero ayaw na ako pauwiin, di ba? Na-upload na nga ako sa Singapore, ayaw pa rin ako pauwiin ng Pinas. Binalik pa ako sa Brunei. So, ang ginawa ko, hindi na ako umuwi, sabi ko. After nung Jakarta, pumunta na naman ako ng Malaysia ulit. Doon naman ako 1 month. Ayun lang. Yun na. After 1 month, pumunta na ata ako ng pumunta na ako ng Singapore ulit. Nag-bus. Try ko ulit kung papasukin na ulit ako. Hala, pinapasok ulit ako ng Singapore immigration. So, ibig sabihin, pag dumaan ka sa may bus, papuntang immigration sa Johor Bahru, iba ata yun, yung immigration doon. Kita ka na ako bigla eh. So, ibig sabihin, magkaiba pala sila ng immigration policy. Kasi nga, na-upload na ako nakaraan dun sa immigration airport. Nung dumaan ako sa may bus, nag-bus lang ako pa Singapore, may tatak ako. So, ang ginawa ko, pumunta naman ako sa Singapore, di ba? Nakapasok na ako. Yung pala, ang problema doon, pag exit ko, doon ako iharang. Kasi after 2 weeks, umuwi ako ng Pinas sana eh. After yun, New Year, ano na yun after? Parang March. Umuwi ako ng Pinas noon. Parang 1 year and 2 months na ako sa abroad bilang turista. Umuwi na ako ng Pinas, doon ako sa immigration Singapore, pa-exit na sana ako. May pipit akong mga luggage, ayan naman. Hand carry. Mamaya pabigyan ako sa immigration para sa passport stamp. Ayun, doon ako naharang. Yung pauwi ka ng Pinas, naharang ka pa. Tinanong ako, ayun. Yun pala yung doon. Maharang ka pa rin kahit pauwi ka ng Pinas. So, parang naban ata ako sa Pinas. Kasi lahat ng stamp, lahat ng kamay, picture, tagilid, harap, lahat ng kamay, mag-stamp ka. So, yun ata yung, parang, nata ako, ban na sa Singapore. Naban ako sa Singapore. Sabi nila, red light na daw tawag doon. Pinapasok nga ako ng Johor Bahru pa Singapore, pero nang exit, doon na naman ako na offload. So, ang hirap pala talaga maging turista, no? Ang hirap. So, lahat po ng mga experience ko sa abroad, ikikwento ko talaga dito sa vlog ko. Kasi alam ko naman na maraming na-offload din tulad ko. Sa 7 years ko po na abroad, ang dami ko nang naranasan na about sa ganyan na offload. Pasukin ka offload. Ang dami talaga ako ma-explain sa inyo para aware po kayo. Dahil sa offload na yan.
Kasi ilang beses ako na-offload sa abroad din, Macau na-offload din ako, Hong Kong, Malaysia. Pero, after ilang buwan, bumalik naman ako, nakapasok naman ako eh. So, ibig sabihin, iba-iba yung immigration officer. Papasukin ka naman talaga kung magaling ka na mag-sales talk kung palaban ka. So, ang ginawa nga sa akin ng immigration, nung pag-uwi ko ng Pinas, inarang ako. Sabi niya, you cannot go back Singapore. Sabi niya, next time. Then, umuwi ako ng Pinas. Ayun na. Nung doon ako sa Pinas, wala namang tanong-tanong sa akin. Pag-exit ko ng immigration, tatlaka lang ako bigla. Ayun, tinalakad ako palabas. So, ibig sabihin, one year and 2 months ako nag-stay bilang turista. Walang problema. Kasi nga yung passport ko, hindi pa expired. Yun na, umuwi ako Pinas, diba? Sa Pinas na ako. Dito na ako sa Pinas noon, nag-COVID na yun, hanggang nag-COVID na yun dito, nag-COVID na. After ng COVID, nagbukas na yung immigration, di ba? Pupunta sana ulit ako ng Brunei. Ayun, doon na ako. Tigok. Naharang na ako ng immigration sa Pinas. Parang red light na talaga. Parang ban na ata yun. Kasi nagsisinungaling ako, sabi nila. So, hindi na ako makabalik na Singapore, lahat ng bansa. Parang lahat ban na ata ako. Yun na, inanapan na naman ako ng kung meron akong kapatid, makabalik pa daw ako Singapore ng Malaysia, kung meron akong kapatid doon na nagtatrabaho, or kung meron akong visa na working visa, papasok na daw nila ako ulit kung may trabaho ako na pupuntahan. Pero for now daw, hindi na ako makabalik ng Singapore. Offload ulit, offload. So, nasayang ulit yung yung pamasahe, yung last kong offload. So ngayon, ayaw ko na mag-abroad muna. Sa Pinas na muna ako. Dahil dito naman apply on business ko eh. So, yun yung kwento ko about dun sa immigration in Philippines. Napakahigpit talaga nila. So, bukod dyan, may ikikwento pa ako about sa mga ibang bansa na policy po. After ko dito po, next time, ikikwento ko naman ang part 4 about policy ng mga immigration sa ibang bansa. Kasi ang dami rin nangyari sa akin eh. Sa Dubai, sa Qatar, sa Malaysia, sa Jakarta, sa Hong Kong, sa Macau. Mas matindi pa nga sa Pinas eh. Para aware din po kayo. Sige po, bye-bye!